Meron palang tinatagong secret plan ng Warriors this off-season. Sila nga daw ang walang action na team ngayon. Wala naman daw dapat ipangambas, sabi ni Curry. Nasanay tayo sa former na GM nila na si Bob Myers na laging maingay sa media. Pero si Mike Dunleavy ay tahimik lang pero strategic. Maraming tinatarget na players ngayon ang Warriors, especially sa center position. Tapusin mo ang video na to para malaman mo ang mga plano ng Warriors this off-season. Nakaraan nga hinayaan na ng Warriors umalis si Kevon Looney at nakapag-sign na siya sa Pelicans. Medyo may konting sama ng loob nga ito dahil sa mga nakaraang laro nila, lalo nang nung nasa Minnesota, limited minutes nga lang ang binibigay sa kanya. Hindi nga daw maibigay ang best performance niya dahil parang wala daw silang tiwala sa kanya. Mas lalo nga naging small ball lineup ang Warriors ngayon. Kasalukuyan, lagpas na nga sila sa salary cap at nasa second apron category na sila. Na ibig sabihin, hindi sila pwedeng mag-sign ng malaking contract at mag-buyout ng ibang players. Ang pwede nilang gawin ay mag-trade at mag-sign ng mga minimum cap para sa veteran players. Si Jonathan Kuminga naman ay nag-e-expect ng $25 million contract this season. Pero ayaw i-extend ito ng Warriors at malamang pwede itong mawala sa rosters nila next season. Hindi nga plano ng Warriors ngayon na manatili sila sa small ball lineup. Ang target nila ngayon ay magkaroon ng veteran centers na fit sa rotation nila. Parang hindi na ata effective ang small ball lineup nila ngayon, hindi tulad dati. Kung papansinin mo ngayon, ang daming mga matatangkad na centers na nagdo-dominate sa NBA. Lalo na nga sa OKC, nakaka-champion lang nila. Dalawang tore ang nandun, sila Hartenstein at Holmgren at batang-bata pa. Kaya ito ang pinag-aaralan ng Warriors ngayon na ayusin ang sistema nila. Mukhang para wala pa nga daw silang ginagawang trade o action this off-season, pero may mga secret plan pala sila. Isa sa target nila kamakailan ay si Al Horford. Perfect ito sa Warriors dahil ang gusto din nila ay may shooting range at mataas din ang IQ ng player na to. Veterano na may kampyonato na rin sa Boston Celtics. Pero may ibang reason si Horford kaya hindi pa siya siguradong makapag-sign. O magre-retiro nga ba siya at magfo-focus na daw siya sa kanyang family. Medyo may katandaan na din siya sa edad na 39 years old. Hinihintay na lang nila ang desisyon nito if magsasign siya sa Warriors. Marami ring team ang gustong isign si Horford. Well, let's see kung saan siya mapapadpad. Ang second plan naman ng Warriors ang center ng Utah Jazz na si Walker Kessler at nakikipag-negotiate din sila na i-trade si Kuminga dito. Nag-average nga ito last season ng double-double sa 66% field goal. 23 years old pa lang at batang-bata pa. At nag-i-improve pa ang kanyang shooting range. Kasalukuyang wino-workout ito ng management ng Warriors. Ang pangunahing strategy talaga ng Warriors ay magdagdag ng veteran center na magkakaroon ng shooting at rim protection. Ito ang utak ni Steve Kerr para suportahan ng kanilang core na sila Curry, Green, and Butler. Pangit nga lang ang ending nila last season dahil sa injury ni Curry. Dramatic nga ang run nila. Mababa ang kanilang standing nung una pero nung dumating si Butler, naging perfect siya sa rotation ng Warriors kaya nakaangat sila. Kasalukuyang healthy si Curry ngayon at ine-enjoy na nga lang niya ang off-season sa kanyang family at kasama nga siya sa celebrity golf tournament ng American Century Championship. Nakaraan nga magkasama nga sila ni Jimmy Butler. Sabi nga ni Curry, wala naman daw dapat silang ikaw-worry this coming season. Pero if hindi lang talaga na injury si Curry, ano kaya ang pwedeng naging resulta nila sa playoff? Anyways, kaya pa bang sumabay ng Golden State Warriors sa 2025 season? Makukuha pa kaya ni Curry ang kanyang panglimang championship katulad din na inaasam-asam ni LeBron James? Anong masasabi mo? Comment below. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. God bless.